small technology company that helps small businesses use technology in their operations. Okay, before anything else, I just want to thank our event organizer, especially Mike, for inviting me here to give a opportunity to talk with you guys. And yeah, this is my first time to give a talk about my insights or my experiences. Apology if my English is not that sounds good, but I will try to speak in English to test myself. Okay, so balita ko may mga iba sa atin dito na galing pa ng malayo, tama ba? Sino yung from outside Manila? Outside Manila? Okay, so ayan. Ano tayo? Audience check lang, tama. Hindi ko kasi nakita kanina. Sino mga developer talaga? Hardcore yung nagde-develop. Okay, meron tayo. Student, meron ba tayong estudyante? Okay. Alright. Yung title ko is The Art of Letting Go dahil mag-love month na. Okay, meron ba tayo dito mga broken-hearted? Meron ba dyan sa likod? Pero humingiti si ate. May mga may sakit sa puso. Sige, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga friend zone o kaya dahil di natin di-discuss kung bakit hindi ka crush ng crush mo. Gusto ko lang i-share yung mga experience ko before and yung mga natutunan ko. Okay, the art of letting go actually it is for entrepreneurs. Meron ba sa atin na gustong maging entrepreneur o maging businessman someday? O meron bang entrepreneur na pala dito? Someone or yeah, meron dun sa likod. Okay. Human used to keep things. Okay. Back then, lahat tayo, meron tayong mga collections dati o kaya ngayon. Whether libro, DVD, movies, ano pa bang mga ibang collection natin na madalas dyan? Meron tayong mga sariling version netong pagko-collect ng kung ano-ano. Back then, before, yung human talaga is, gusto natin kinokontrol natin yung mga bagay. O kaya pagmamay-ari natin. Lahat ng ginagawa natin, gusto natin sabihin na, hey, akin yan, pangalan ko yan. Yun talaga yung naging nature natin. Mula pa noong dati pa, hanggang lumabas si Gutenberg. Sino nakakilala kay Gutenberg? Sino si Gutenberg? Ayan. Siya gumawa ng printing press. At masasabi natin na pwedeng grandfather yan ng WordPress. Diba? Ang ginawa ni Gutenberg ay gumawa siya ng something na i-let go yung mga bagay-bagay, especially yung knowledge nung panahon na yon. Dati yung knowledge about Bible, yung mga Pharisees lang meron. Yung knowledge sa mga invento, nandoon lang sa mga sariling lugar na yon. Pero nung linabas ni Gutenberg yung printing press, nag-boost yung exchange of knowledge, nag-boost yung invention. Ganon din yung ginawa ni Tim Berners-Lee. Nung na-invento yung internet, mas lumipit yung mga invention natin kasi ang bilis na ng transfer ng ideas, ng knowledge. So, pasalamat tayo sa kanila. Natuto ang tao na magparaya, mag-let go, ideas, pagmamayari, natuto tayo doon. Pero hindi nagtagal, naka-invento rin tayo ng bagay na naman upang itago na naman natin yung mga pagmamayari natin. Yun ay yung copyright. Hindi matagal yung gap na nung printing press sa kanong copyright. Ngayon, yung tao marunong na namang angkinin yung bagay na ginawa niya. So, bumalik na naman tayo sa pag hindi let go ng pagmamayari natin. Okay, before ako pumunta dun sa main point ko, I just want to share to you guys what I believe. What I believe personally is for the Philippines, for our country, to defeat poverty in the Philippines is to create a product that will benefit the world. This is what I believe. This is what I see. Gusto ko lang to sabihin na parang eto na rin yung paniwalaan nyo. I just wanted to share. I just wanted to let it go to grow my ideas out there. I don't know what will happen dahil sinabi ko to. Basta, this is what I believe. Okay, let me tell you about myself. Okay, nung bata ko, isa lang nasa isip ko, maging sikat na rockstar. Dahil nung panahon na yon, pogi, malakas sa cheeks, wabings yung dating ang pag-rockstar ka. Yun lang ang pangarap ko noon. Isa akong BS Electronics student sa TUP Manila. Normal na estudyante, pero meron akong ikwento sa inyo na gusto kong impart na personally. Okay, ang tatay ko isang OFW, isang masipag na OFW na pinagmamalaki ko. Pero nung third year college ako, this what happened. Umuwi siya dito sa Pilipinas, may sakit. Ang sakit niya hindi normal na sakit. May cancer ang papa ko pag uwi dito. Estudyante pa ako noon, ang pangarap ko lang maging rockstar.
Nung panahon na yun, nagpapagamot siya. 9 months lang, namatay na ang papa ko. Pero hindi yun ang gusto kong, hindi kalungkutan ang gusto kong i-share sa inyo. Ang gusto kong banggitin dito, what I discovered during that time, yung 9 months na nagpapakimo ang papa ko, what I discovered, this what ito natuklasan ko. Nung nagpapagamot ang papa ko, kasabay nun, yung isang uncle ko nagpapatayo ng malaking bahay. Yung bahay na yun, hindi basta-basta bahay, masabi kong mansion. Wow! Pero this what I discovered. Anong ginagawa ng tiyuhin ko, at nagawa niya magpatayo ng ganung kalaking bahay, normal lang siya, nandito lang siya sa Pilipinas. Pero yung papa ko masipag na nasa Saudi halos buong buhay ko, pag uwi dito may sakit pa at namatay. Doon ko nakita yung oportunidad sa pagninegosyo. At let go ko yung pangarap kong maging rockstar noon. Pinag-aralan ko mag-isa yung pagninegosyo, although electronic student ako. Dahil may internet na noon, nag-aaral ako internet, basa ng kung ano-ano, napadpad ako sa Go Negosyo. Na-inspire ako ng sobra na, wow, ito yung gusto kong gawin, gusto kong magnegosyo. Hindi ko alam kung anong gagawin kong negosyo doon. Pero sa sobrang sumasabog na yung puso ko sa pagninegosyo, March 2009, nag-drop na ako ng college. That is pagtapos ng fourth year ko sa engineering. Nagpaalam ako sa mga classmate ko, sa girlfriend ko, at sa buong pamilya ko na mahihinto na ako. Siyempre sabi nila, huwag isang taon na lang, mag-engineer ka na. Pero hindi, sumasabog na talaga yung puso ko. So I did it. Nag-drop ako. Isa lang sa isip ko magsimula ng negosyo. At after few months, pre-practice ko lahat ng natutunan ko, nabasa ko sa libro. Walang nag-mentor sa akin, lakas lang ng loob. Sinasabi ko lang, hindi ako pwedeng mapahiya. Nag-desisyon ako mag-drop ng college, nag-desisyon ako hindi mag-engineer. Kailangan kong gawin to. So, pinagpala ako na magkaroon ng mga tao. At ang naumpisa akong CCTV, ang na-business is CCTV company. So, nag-install ako ng mga camera sa mga maliliit na bahay, saka sa maliliit na negosyo. Ang kagandahan dito, pati magkaroon ng tao, in-experience ko yan. Sabi ko, kahit wala akong kita, kailangan kong maramdaman kung ano yung mga nababasa ko sa libro. May tao ka, tinatawag kang sir, di ba? Meron kayong marketing, sales, kailangan kong gawin yun. Napakaganda ng buhay ng panahon na yun, 2009, sa business ko. Hindi nagtagal, nakabili rin ako ng sariling sasakyan agad. Sabi ko, wow, ito na yung bagay na gusto kong gawin. Kasi going good eh. Parang, tama lahat ng ginagawa ko. Naramdaman ko na hindi ko na kailangan ng tulong ng iba. Hindi ko kailangan na makinig sa iba. O basta, libro lang at kung ano-ano. Hindi ko kailangan makipag-collaborate sa iba. Hindi ko kailangan i-share kung anong mga gusto ko o mga pangarap ko. Basta, okay yung ginagawa ko. Ito ang malupit na nangyari. Ilang buwan lang din pagkatapos ko nakabili ng sariling sasakyan, bumagsak ang negosyo ko. Masaya pa rin ako dahil sabi rin sa mga nabasa ko, failure is just a part of success. Go lang. Ayos lang, na-experience ko naman yun, nawala yung sakyan, nawala yung opisina ko, mga tao ko, na wala na rin, mag-isa na lang ulit ako. Sabi nila, ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral. Kulang pa ako, yun ang naramdaman ko. So nag-enroll naman ako sa UP ng software. Yung time na yun, kaputuan ng software. Lahat ng kliyente ko sa CCTV, lagi naghahanap, marunong ako bang gumawa ng website, yung panahon na yun. Website? Hindi ako marunong. Sa dami na nagtatanong na yun, sinubukan ko na rin tignan, ano bang meron dyan sa website na yan? So, nag-check ako niyan hanggang pinalad din akong makakuha ng scholarship sa informatics nung panahon na eleksyon nung matatapos na si Gloria. So, namulat yung mata ko sa software at napakalaki ng oportunidad sa software nung panahon na yun. IT ang kinuha ko sa UP for 1 year, kasabay niya, nag-install pa rin ako ng CCTV. Malaking opportunity sa amin noon, magtrabaho sa Japan, makapasok sa mga magagandang trabaho dito sa Pilipinas. Pero isa lang nasa isip ko, pagtatayo ulit ako ng kumpanya. At pinagpala ulit ako ng ating Panginoon. At nakabalik ako at mas nabiyaan ng mas malalaking project at mas nakakuha ng magagaling na tao. Noong panahon na to, meron na akong nakakuha ako ng sariling office sa Visayas Avenue, mas malaki yung income, mas malaking responsibility, mas exciting noong panahon na yon. Pero, sumablay na naman. Isang taon lang kami nag-operate, bumagsak na naman yung company ko. This time, hindi na ako masaya kasi natapos yung kumpanya ko na meron akong malaking utang sa pangalan ko. So, into time na to, anong gagawin ko na ngayon dito? Siguro hindi na tama na parang failure is just a part of success kasi pangalawang beses na nagkamali na naman. At mas matindi ngayon. Dapat may gawin akong kakaiba o kaya mas may matutunan ako. So, isa lang sumikapang ko nung gawin, magnilay-nilay. So, I subjected myself to fairly merciless self-examination. Wala akong ginawa kundi mag-isip-isip nun. Sabi nila, tanggalin mo muna yung mga inisip mo para pumasok yung insight na dapat mong gawin.
At isa lang ang natutunan ko, isa sa pagkakamali ko. I found out that to grow is to let go. Habang lumalaki yung kumpanya ko, nandoon yung version ko ng not letting go. Ayoko i-let go yung kapangyarihan ko sa negosyo. Ayoko i-share ko ang magkano yung financial income ko. Ayoko i-share yung masabing magaling yung ibang tao kumpara sa akin. Yun yung version ko ng not letting go. Malamang lahat tayo meron tayong version nun. Ayaw natin i-let go yung position natin sa kumpanya. Ayaw natin i-let go yung comfort zone natin. Maraming version. Pero sa akin, ito yun. Ito yung bagay na yun. Grow or die. Lahat ng bagay sa mundo, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Mamamatay ka, mamamatayan o lalaki. Ang bata hindi pwede maging 10 years old na lang yan lagi. Pwede, dapat yan, lumaki yan. Kung hindi, patay na yan. Ganon din sa lahat ng bagay, yung prinsipyo na yun. If you have an idea, kailangan palakihin mo yan. Feed it. Let it grow. Ano pang gagawin mo? Ilabas mo yan. I-share mo sa iba. Kasi kung hindi mo ginawa yun, mamamatay yan sa isip mo. Walang mangyayari doon. Sayang. So, sa lahat ng bagay, mamimili ka lang. Let it grow it or mamamatay yan. Or it will die. Ano pa? Speak your mind. Kung magdidesisyon ka kung grow it or die it, unang-una dyan, magsisimula yan sa pag-iisip natin. Dapat hindi tayo kinakabahan na kung ano yung naiisip natin, i-share natin sa iba katulad na itong meetup natin. Baga, ano lang, sabihin mo lang kung anong pwede mo dyang sabihin. Kasi yung pag-speak ng mind, yan lang yung simplest thing na pwede natin gawin sa bagay. Bawa, for example, may naisip ka nga. Hindi mo alam kung tama ba yun o hindi. Kung pag-iisip-isipan mo lang yun, walang mangyayari. Ito isang bagay na natutunan ko rin sa mga pinagdaanan ko. Kung meron ka pinag-iisipan, hindi mo yung masusolusyon ng kakaisip. You need to interact on it. Anong ibig sabihin doon? May trabaho ka ngayon, nag-iisip kang magsarili ng sarili mong negosyo, hindi mo yung masasagot habang nag-iisip ka lang. You need to experience it. Hindi ko naman sinasabing iwan mo agad yung business mo, kaya mag-drop ka agad ng college. You need to interact on it. Kasi malalaman mo kung para sa yung bagay na yun kapag hinarap mo yun. May nanliligaw sa iyo, hindi mo alam kung siya na ba ang para sa iyo, kung papakasalan ka na ba niya. Well, yun talaga yung ligawan, no? Hindi naman kagad kung anong sinagot mo yung kagad niya sa'yo. Malalaman mo yun in time. Sabi nga just like any matters of the heart, you will know when you know it. You just need to interact on it. Ang malaking hadlang sa atin ay fear. No? To let go. Yun nga, yung human, talagang ayaw natin, gusto natin, atin yan, pangalan ko yan, akin yung idea na yan, atin yan. Pagmamayari natin yan, nakokontrol ko yan. Yun yung bagay na nature natin. Kasi ang dahilan din yan, dahil fear of na mag-isa, fear na mapag-iwanan o kaya mawalan. Sa tuwing dadaan tayo sa ganitong sitwasyon, kung meron tayong gustong gawin o kung ano man, kabaligtaran ng faith ay fear. So dalawa lang yan, hindi yan pwedeng mabuhay mag-isa. Is either pakainin mo yung fear mo, kakaisip ng kung ano-anong pag-aalala, o kaya pakainin mo yung faith mo. Paano papakainin yung faith mo? Faith need action, and faith without action is dead. Kapag naniniwala ka sa isang bagay at wala kang ginagawa dyan, mamamatay yan. Sana yan na lang mamatay, kaso pati pangarap mo mawawala. Sayang naman, tuwing haharap tayo sa fear, ito lang ang pampalakas ng loob ko. Isang pastor ang nagbigay nito, false evidence appearing real. Yun lang yung fear, hindi yan totoo. Yung in-invite ako ni Mike, first time ko nga mag-talk, sabi ko baka hindi ako ready dyan, Mike, baka hindi ako para dyan. Pero baka sa akin lang yun. So, false evidence appearing real. Sabi ko baka OP naman yung pwede kong italk dyan kasi hindi na ako hardcore programmer. Pero yun pa rin, talagang dapat yata magsalita ako. Well, ito, tandaan natin yan kasi nagagamit ko yan personally. Ano pa? Think big. Ito, old school na to Kapag nagpasalat ako sa negosyo, lagi, think big. You can achieve what your mind can conceive. Kung sa bagay, may mga nanalo sa loto na hindi naman talaga nila pinangarap na maging milyonaryo. Ginagawa lang nila yun dahil isang solusyon lang yun sa kahirapan nila sa buhay. Pero ano madalas naman nangyayari, kabagsakan yan, yung nanalo sa loto, mas mahirap pa sila nung pagtapos silang manalo sa loto. Bakit? Kasi, hindi mo maaabot yung dapat sa'yo kung wala yun sa isip mo. Ano ibig sabihin nun? Kung gawin ka bang presidente ng SM ngayon, kung hindi mo naman yung hinanda yung pag-iisip mo doon, hindi mo na-imagine na maging presidente ka ng SM, mawawala rin yun sa'yo. Ganon din lahat ng pagpapala pwede nating tagapin. Kung hindi mo yan na-imagine yung sarili mo na negosyante ka, maging negosyante ka nga siguro, pwede kang swertihin. Pero mawawala yan sa'yo kasi hindi ka ready.
So, palakihin natin paano tayo mag-imagine. Mangarap tayo. Sa susunod, kapag nag-drawing tayo ng bahay, huwag nang nipahat. Gandahan natin. Yun yung isang version ng Think Big. Magdodrawing ka na nga lang, lakihan mo na. No? Mag-drawing ng bahay, gandahan mo na. Mangarap ka ng magandang trabaho, magandang status sa buhay, lakihan mo na. Hindi ba masarap yung sobra-sobra yung pagpapala mo, pati yung mga nasa paligid mo, natutulungan mo? Yun ang masarap na buhay. Kaya, think big. Start small, interact. Okay, kalaban ng think big na nangyari sa buhay ko, yung paano sisimulan. Kakaisip ko ng malalaki, napakahirap namang simulan. Ngayon, usong-uso yung Lean Startup. Sinong nakarinig na nito? Lean Startup. Usong-uso sa Silicon Valley. Kapag meron kang idea, just start it lean. Ang sabi dito, gawin mo lang yung MVP. Yung MVP, yung most valuable product. Kung meron kang idea, gawin mo lang yung pinakamaliit na bagay na magagawa mo. Gusto mo magsulat ng libro? Start with a blog. Gusto mong maging teacher? Turuan mo yung kapatid mo. Gusto mong gumawa ng website? Gusto mong magkaroon ng sariling company na gumagawa ng website? Gawan mo ng website yung community mo. Ganon ka start small, yung sinasabing lean. Ang sinasabing prinsipyo dito, kapag meron kang isip na malaki, gawin mo muna maliit. And then, ilabas mo sa mundo. Let it go. Huwag kang matakot na makamanakaw yung idea mo. Saka mo na problemahin yun. You just need to let go. The art of letting go. The only way na mabuhay yung idea mo. At hayaan mo siya. Kasi hindi naman sa'yo yan eh. Sabihin mo. Ito rin yung purpose kaya sinabi ko, what I believe. What I believe is to solve poverty in the Philippines is to create a product that will change, the whole world will use. Yun yung pinaniniwalaan ko. Ganun din. Kung ano man ang gusto yung gawin, hayaan nyo yan, ilabas nyo, huwag tayong matakot. Ayaw tanggapin ng iba, okay lang yan. Ngayon, pag may ginawa ka, linabas mo sa iba, ano bang example niyan? Photographer ka kunwari, gusto mo maging sikat na photographer, magkukuha ka dyan, show it to the world, na dyan ang Facebook, Twitter, at makikita mo kung nagre-react yung mga tao, maganda kaya yung picture ko, ano bang kino-comment nila? Ngayon kung pangit, learn from it. Diba? Uy, pangit ang shadowing ko, ano bang gagawin ko dyan? Yun lang, and then magsimula ka ulit hanggang ito sa continuous process, sa process known sa Japan na Kaizen, continuous innovation. Ganon din, think big, start small. Kahit gaano kaliit yan, basta simulan mo. Gusto mong maging stand-up comedian, huwag ka nang manood sa mga comedy bar. Tumayo ka doon, magpatawa ka. Gusto mong maging artista, huwag ka nang manood ng kung ano-anong TV dyan. Pumila ka doon, mag-audition ka. Yun, start small. Start to interact kasi just like any matters of the heart, you will know when you know it. At di mo malalaman yan pag hindi ka nag-interact sa bagay na iniisip mo. Okay, example ko dyan, transition ko dati, Joomla. Okay, Joomla ako dati. At tingin sa WordPress is a blog site. Kahit may nababasa ako, magandang WordPress, mas maganda dyan sa kung ano man na ibang platform, hindi ko yun maramdaman. Hanggang sa talagang ginamit ko yung WordPress. At dahil sa pag-interact ko na yun, just like any matters of the heart, I know when I know it. Mas fit sa akin yung WordPress. Ganon din sa iba. Kay PHP sa akin dati, dahil mas tunog madali, mas tunog cool, pero nag-code igniter naman ako, mas okay pala siya sa akin. Ganon din sa lahat. Hindi natin malalaman hanggang di natin in-interact. Hindi natin masasolve yung mga bagay na nakakaisip lang. We need to face it, interact it, let it go. Kung ano man yung fear, hayaan natin yan. Basta gawin mo, just do it. What happened to my company? Okay. Dahil sa na-realize ko ano yung problema ko dahil ayoko i-let go yung mga ideas ko. Ang ginawa ko, nagsasali ako sa maraming event. Isa sa DevCon, nag-volunteer ako sa kanila. Ito yung mga grupo na nag-facilitate ng mga event tungkol sa mga developers. So, nag-volunteer ako sa kanila, hindi pa ako actually member. At saka ETREP, ito yung mga grupo ng mga maliliit na negosyo dito sa Pilipinas. Nakikisali-sali rin ako sa kanila. At sinasabi ko rin kung ano yung mga pinaniniwalaan ko. Basta pinapractice ko yung natutunan ko. Kahit nakakatakot. At yung negosyo ko, nagsimula ulit ako ng maliit. CCTV ulit ang ina-offer namin. And eventually, pag nakahanap na ng mga tamang partners, baka kayo din yun, makapag-offer na ulit kami ng mga mobile application at saka web application para magbigay serbisyo sa mga maliliit nating negosyo dito sa Pilipinas. At kasabay nun, yung mga ideas ko, sinasabi ko na rin sa iba. Yung isang picture dyan, tinatrabaho ko ngayon isang startup company ko, Technology for Agriculture. Basta pinapractice ko siya, just do it. Gawin ko lang, interact ko na nit. Hindi ako magaling talaga mag-English kasi simulat sa pool.
Maka-Pilipino ako. Ini-snap ko lang yung English teacher namin. Pero kailangan na matuto. Okay, ano pa ba? The big why. Alright, the big why. Kahit ano sinabi ko dito, wala naman yung katotohanan kung hindi natin alam yung why sa buhay natin. So sabi sa librong Better Than Good, 3 bagay lang ang proseso ng katagumpayan. Passion, papunta sa peak performance, and then the purpose. The passion, ang sinasabi dito, yung bagay na kaya mong gawin habang buhay, masaya ka. Kaya mong gumaling doon kahit hindi ka pa magaling doon. Ito yung passion. What is that? Programming, acting, writing, developing, ano pa ba? Marketing. Yan yung mga passion. You need to find that passion kasi pag hindi mo yan nahanap, magiging malungkot ang buong kalahati ng buhay mo. Or most of yung karamihan sa buhay mo. Kasi pinakamaraming parte sa buhay natin, tatrabaho, di ba? So we need to find yung passion. Pag nahanap nyo na yon, kailangan maging peak performer tayo doon. Kailangan maging sobrang galing natin doon. Ano ka ba dyan? Programmer ka? Galingan mo dyan. May-ari ka ng negosyo? Galingan mo maging magaling na may-ari ng negosyo. At yung pinaka big why is the purpose. Ito yung mahirap hanapin. At hindi natin ito mahahanap hanggat hindi natin hinahanap. Paano mahanap? Just go out there, magsali ka sa mga event, talk to other people, try to experience new things. Basta hanapin natin. Dahil sabi nga ni Steve Jobs, sabi niya, the only way to do great work is to love. What's that? Is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. Kung hindi pa natin nahanap, basta tingin lang ng tingin. Yung iba maaga nakikita yung mga bagay na yun. Yung iba sobrang late na. Sino bang late dyan? KFC, late na baba. Late na yung sa Disneyland, late na rin yun eh. Matanda na rin siya. Pero meron din mga bagay na maaga. Mark Zuckerberg, sila Bill Gates, di ba? Maaga sila. Huwag natin isipin yung edad. Basta, hanapin natin kung ano yung bagay na yun. Kung ano yung big why. What we have here tonight, okay. So, itong event natin ay napakasaya. Isa itong network marketing. Mamaya, i-opera ko yun ng mga produkto. Hindi, joke lang. Dapat natin gamitin itong mga bagay na to. Katulad, itong event na to, it is a tool to support what you believe. Kung ano natin pinaniniwalaan nyo, naniniwala ako na pag gumawa ako ng isang produkto na magagamit ng buong mundo, magbabago ang Pilipinas. Yun ang pinaniniwalaan ko. And you have another version of that. What you believe, use whatever you can use. Gamitin natin itong event na to. It's just a tool. Hindi itong daan para sa katagumpayan. Pero pag hindi natin ito ginamit o gawing makapararakan, sayang naman, no? So, yung mga katabi nyo, kausapin nyo, share nyo kung ano naiisip nyo. Sa una, mahirap, di ba? Kaya nga, the art of letting go. We need to practice to say it what you believe. Kahit na parang nakakapraning yan sa iba, basta sabihin mo. Just share it. Let it go. Alam mo yung idea mong lumaki dyan. Pulutin ng iba, gayahin. Okay lang yan. Basta let it go. The art of entrepreneurship. Okay, siguro parang marami akong nasabi na, no? So, dyan lang ako magtatapos. Maraming salamat sa panahon nyo. God bless us all. Magtulong-tulong tayo para ipakita natin sa buong mundo na panahon natin ngayon to Pilipinas. Maraming salamat. Good night. Copy nyo na yung picturean or copy nyo yun and then Sir Mike, may pictures sa labas. Break muna tayo for food tapos balik tayo for Harrison sa Dito yata. on Hindi, okay na. Azure and setting up WordPress.